Okay, good morning po sa inyong lahat dyan na nakaantabay ngayon sa ating live dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Kung saan, meron naman ako nakita ulit na video sa Facebook at talagang dumadami na yung mga protestante na nagbablog about sa paninira sa Catholic. Dumadami sila, no? Enjoy sila ang tirahin ng Katoliko. Kaya naman, depensa naman ng depensa. Okay? At ang tatalakayin ko sa araw na ito, wait lang muna, basa muna ako ng mga comments na nandito kasi mga comments natin, tatingnan yung mga comments natin. Sabi dito ni Intel August Purakan Maing Buntag sa Tanang Tigpaminaw. Sabi naman ni Vilma Alba Cantre, magandang umaga bro JD. And everyone. Sabi naman ni Ate Delphine, paano, ano daw yun? Happy morning sa tanan. And then, from Jem Dadizon, good morning bro, Jando. Oy, nag-send siya ng 100 stars! Straight to the point. Thank you. And then, kay Jug Moves, Mayong buntag bro, Jando, morning. Always watching here. Jinsan City. Taga Jinsan ka pala. Malapit wala kayo kay Glenn Luzon, no? And Ruel Balala, sabi niya, good morning brother Jando, watching from Bagong Barrio, Caloocan. God bless. Okay, sa araw na ito nung tatalakayan ko naman yung video na natagpuan ko naman sa Facebook. Eto. So, pakinggan ko muna siya sa Bisaya. Bisaya to video na ito. Pero tatagalogin natin kung ano ibig niya sabihin, ano? Narito. Mga Katoliko ba? Mao nang igawas ko dira kay naglibog ko ani sa ilahang pagsabot. Yan. Sabi niya, lumabas siya sa Katoliko kasi nalilito siya sa tunay na katuruan doon ng Katoliko. Kaming dalawa, baliktad kami rito. Bakit? Siya lumabas dahil nalito. Yan. Sana kung may kalituhan, magtanong. Hindi yung sa iba ka kukuha ng info tapos sabi mo may mali, wala ka naman napatunayang mali. Ganon yan. Kailangan alamin mo muna, magtanong ka muna kung ano yung mali. Pero siya, lumabas siya na may kalituhan. Samantalang ako naman, ako'y lumabas sa Seventh-day Adventist kasi naunawaan ko. Yan na. Ang ganda dito kasi iba yung umalis ka dahil naunawaan mo sa umalis ka dahil hindi mo naunawaan. Dati, very, ako sa Adventist. Stick talaga ako sa Adventist. Pero, nung natuklasan ko yung patungkol sa founder kasi hindi naman kami, lahat ng mga Bible, dumaan sa Bible study ng Seventh-day Adventist, hindi sila tinuruan about sa founder. Walang sino mang tinuruan sa kanila about sa founder. Kaya nung nakalaban ko si Brother Wendell Talibong, doon ako nagtaka, ba't sinasabi niya na yung Seventh-day Adventist, tatag lang ng ordinaryong tao. Tapos may binasa siya sa awit 127:1. Basahin natin yung sinasabi doon, Sabi doon sa awit 127:1, ganitong sinasabi. Yan. Sabi, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung walang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Sa madaling salita, yung mga iglesyang tatag ng tao, yun ay walang kabuluhan ang pagtatayo nun. Kung walang kabuluhan, how much more yung mga membro na nandoon. Pinaliwanag din sa akin ni Brother Wendell yung about sa John 10:16. Nasabi ni Kristo, mayroon akong mga tupa, sabi ni Kristo, mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito at sila ay kailangan ko namang dalhin dito. Dalhin sa naturang kulungan. At ang ginawa ni Ellen G. White, hindi niya dinala yung mga tao sa kulungan ni Kristo, bagkos
ito ay dinala niya sa kulungang siya mismo ang gumawa. No. Kaya nung pagdating sa founder, nag-research ako, totoo ba yung claim ng Katoliko na sila ay founded by Jesus Christ? Nag-search ako ng walang biases. Kasi yung mga SDA kasi kapag sila nag-research about sa founder, nilalagyan nila ng biases. Biases. Example, yung sinasabi ni Cristito Bacalares na ang meaning daw ng founder is nakakita. Nakakita ba? Nakasumpong, nasumpungan niya, nakita niya. Yun daw ang ibig sabihin ng founder. Bagkus hindi naman yun talaga ang kahulugan ng salitang founder. No? Ang meaning ng founder, tagapagtatag, tagapagtayo. Pero, actually sa mga Seventh-day Adventist sa Tagalog, ang tawag nila doon, tagapagtatag o tagapagtayo. Bukod tangi lang si Bacalares at saka yung mga Bisayang mga Seventh-day Adventist ang sasabi na yung term founder is nakasumpong. Oh. Yun lang pinagkaiba ng dalawang yun. Kaya ito naman siya ay umalis sa Katoliko kasi wala daw siyang naunawan at nalito raw siya. Nalito, bakit? Kasi sinisirado niya yung kanyang pag-iisip. Malalaman natin yan. Tuloy natin yung video. Ang Exodo 20 versikulo 4 nagsugo gid ang Ginoo nga dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Yan. Sabi niya, ang Exodo kapitulo 20 versikulo 4 ay nag-utos talaga ang Panginoon na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bisan sa dagway, sa bisan sa butanga nga tuwa sa itaas sa langit. Sa kahit na anong itsura na nandoon sa taas sa langit. Sino kaya yun, ano? Sino kaya yun? Ano kaya nasa isip nito habang sinasabi, anumang nilalang na nasa langit? Kasi pag hindi ka marunong umunawa sa talatang yan, malamang iisipin mo yung mga nasa langit na mga santo. At definitely, pabor sa amin yan. Bakit? Inaamin nila na meron na palang mga santo sa langit. Tuloy pa natin ng video. Kundinhi sa ilalom sa yuta. Aba, sa ilalim ng lupa. Ano kaya ang unawa niya sa ilalim ng lupa? Tuloy. O ilalom sa tubig sa yuta. Ilalim sa tubig na nasa ilalim ng lupa. Ayan. Yung tatlong yan, malalaman natin kung naiintindihan ba niya o ini-interpret niya batay sa interpretation ng mga protestante. Tuloy natin. Muna gyud ang sugo sa Ginoo pero wa sila mosunod. Ano na wala na bisunod? Sabi niya, yan ang utos ng Panginoon, pero hindi nila sinunod. Anong hindi sinunod? Sinunod namin yan, oy. Yan ay sinunod namin. Bakit? Wait lang. Kaya yun. Okay, so, tingin po tayo, ano? Hindi niya naintindihan yung talatang yun, yung linyang yun. Yung hayop, yung imahe ng anumang nilalang na nasa langit, yung nasa lupa, at yung nasa tubig sa ilalim ng lupa, hindi niya naintindihan yun. Kaya siya nalito. Yan. Pero kung naintindihan niya yun, hindi siya malilito. Bakit? Kapag binabasa nila yan, yung talatang yan, ang nasa utak nila, yung ating imahe ng mga santo. Ayan. Yung ating imahe ng mga anghel, yan ang nasa isip nila. Pero yan ba talaga tinutukoy ng Biblia? Ating basahin yan sa Biblia na The Living Bible, Exodus chapter 20, verse 4. Ang sabi dito, you shall not make yourselves any idols. Ayun pala, nandoon pala. Mga idols pala yun. Mga idols, mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi yung imahe ng mga santo. Kasi yung imahe ng mga santo, ang tawag dyan, icon.
Ang imahe ng mga santo, ang tawag dyan, icon. Hindi siya tinatawag na idols. Yan. Katunayan, tingnan natin yung isang yung isang aklat na kung saan Judaism ang nagsulat, rabbi ng Judaism. Tingnan ninyo ha. Ito yung sinabi ng isang rabbi ng Judaism about sa larawan ni Mama Mary. Wait lang ha, wait lang. Anuhin ko muna rito. Okay. Ito sabi niya, kita ko sa inyo. Ay, hindi pala. Hindi ko, ito. Yan. Sabi niya ganito. Basahin natin ha. Basahin ng buo ha. Yan. When his former co-religionist began accusing him betraying Judaism, he replied sadly, "My conscience is clear. I have renounced nothing. Is not the God of Saint Paul also the God of Abraham?" Kasi, sa Judaism kasi kapag naniwala ka na kay Apostol San Pablo, traitor ka na. Kaya, napapaliwanag siya. Sabi niya, yung Diyos ba ni San Pablo, hindi ba yun ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob? Saint Paul converted. Did he forsake the God of Israel in doing so? Sabi niya, si Apostol Pablo ay na-convert sa Kristyanismo. Ibig sabihin ba tinalikuran niya ang Diyos ng mga Israelita? Did he stop loving him? Sa pag-convert pa niya to Christianity, tumigil ba siya na mahalin ang Diyos ng mga taga-Israel? It would be absurd to say yes. Isang kalokohan na sabihing oo. Yan. After receiving baptism, Professor Zoli became a fervent daily communicant, devoting considerable time to praying before the Blessed Sacrament in his parish church and the university chapel at the Gregorianum. He always kept a crucifix on this desk as an expression of his Marian devotion. He had an icon of the Blessed Mother with a lighted blessed candle always before it. Ano daw? He had an icon. Icon yan. Ang sinasabi sa Biblia, you shall not make yourselves any idols. Yan na. Ang sinasabi sa Biblia na bawal, idols. Wait lang, maingay si Divine. Ang pinagbabawal sa Biblia, mga idols o Diyos-Diyosan. Samantalang yung aming imahe, ang tawag dyan, icon. Ano sa Tagalog ang icon? Yan ang problema dyan. Dahil hindi nila alam, mga protestante, sa kakitira ng kanilang pag-iisip, hindi nila alam ang pinagkaiba ng icon sa idol. Hindi nila alam. Yun. So, meron pa tayong isang ebidensya rito. Isa pang ebidensya natin dito. Meron pa tayong isang ebidensya. Eto. Asan ba yun? Ayan nyo Isa naman itong balita from Gilbert Perez. Wait lang. Isang balita from Gilbert Perez. Sabi niya dito, the talk of the town sa Philippine Free Press ito, March 29, 1993, page 24. The talk of the town nowadays is the spate of apparitions and miracles that is happening, it seems, nationwide. The dancing son of Ago, the bleeding Virgin Mary, icon. Ano daw? Virgin Mary icon. Icon talaga yung imahe natin. Hindi ko alam bakit itong mga protestante hindi alam ang pinagkaiba ng icon sa idol. Para lang ganito ba? Yung icon ay larawang inanyuan. Yung idol ay larawang inanyuan. Therefore, yung icon ay yun ang idol. Mali. Mali. Ang tawag sa fallacy na yan, fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation.
Kasi iba ang icon, ibang idol. Parang ganito ba? Ang isda, ang piranha ay isda. At ang goldfish ay isda. Therefore, ang goldfish ay piranha. Ay, mali yun. Mali. Mali. Hindi ganon. Halimbawa, ang dolphin ay isda. Ang pating ay isda. Therefore, ang pating ay dolphin. Mali yun. Mali. Mali. Ganyan. Sana mga protestante, matuto naman kayong magsaliksik, umunawa at mag-aral. Huwag kayong magpapaniwala sa mga pastor ninyong walang alam. Yan ha. Ang sinasabi ng Biblia, you shall not make yourselves any idols. Huwag niyong idamay ang icons. Yan ang pinagkaiba ng Katoliko sa mga Protestante. Kasi tayong Katoliko, nauunawaan natin ang Biblia. Pero sila hindi nila naunawaan yan. Ano daw? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan, idols. Yung idols wala dyan, larawang inanyuan ng mga Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, hindi kasamang icon, idols lang. No images of animals. Yun palang nilalang na nasa lupa, yun pala ay mga hayop, gaya ng baka, kabayo, o aso, pusa. Yun pala ibig sabihin nun. Tapos ano pa? Yung mga nilalang na nasa ibabaw ng langit, ano yun? Birds. Birds pala yun. Tapos yung nilalang na nasa ilalim ng lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa, ano yun? Fish. Ayan tanong, kung nilalabag natin yan, sinong santo ng Katoliko ang hayop? Anong klaseng hayop ang naging santo sa Katoliko kung meron man? Tapos, anong klaseng santo sa Katoliko na ibon? Sa tagal ko sa Katoliko, wala akong naalala na meron tayong santo na ibon, isda, at mga hayop. Ngayon, ba't siya umalis sa Katoliko? Kasi nalito siya. Bakit na siya nalito? Kasi hindi nakakaunawa ng Biblia. Yun. Para makita natin yung kanyang ano. Sige, dumadami ng mga mukha ninyo. Dumadami na. Tira kayo ng tira. Huwag kayong magalit ha pag sinagot ko yan ha. Iba kasi dyan, nagagalit pag nagre-rebat tayo. Wag ka kasi tumitira. Galit ka pag kami nag-rebat. Huwag ka magalit. Meron ko na ano dati. Aba, nagalit siya dahil nirebat ko yung video niya. Huwag ka magagalit. Ikaw yung umatake, natural lang ang magpapapa. Kung sa boxing pa yan, ikaw nanununtok ka, lang ang papasuntok lang kami. Siyempre, kailangan namin na mag-defend. At kung na-counter attack ka sa defend namin, problema mo na yun. On the first place sana, hindi ka nag-attack. Diba? Nag-attack ka eh. Huwag ka magalit kung makounteran ka bigla. Ito naman tayo ngayon. Ating ituloy yung naturang video, no? Sabi niya, Ang Exodo 25, versikulo 18, nga si Moises ra ang gisugo nga magbuhat og kirubin. Sabi niya, Exodo 25:18, si Moises lang ang inutusan na gumawa ng kerubin. Galing mo. Ang galing. Pero nakapagtataka bakit sa Badista hindi nila kailanman matanggap na ayun sa Exodo 20, Israelita lang ang inutusan
na mangilin ng sabat. Ba't hindi nila matanggap na ang Israel lang ang inutusan na mangili ng sabat? Pag sila tinanong mo sa bagay na yan, sasabihin nila, ang inutusan ay tao. At dahil tao ka, kasama ka ron. Ngayon, pag sinabi mo naman, ano yun? Pag ang tao inutusan, obliged tayong sumunod, ganon. Sabi naman nung isday, oh, natural, tao ka, di ba? Hindi ka naman unggoy, di ba? Ganon ba yun? Okay. So, ang tao na tinutukoy dyan inutusan, hindi ba mga Israelita yon? Sabi niya, hindi naman problema sa Israelita ba yun eh? Anong? Yung tao, yung Pilipino, tao yun, di ba? Siya, ayan, dami bang Pilipino dyan? Sabi niya, natural, tao inutusan eh. Ganon. Okay. Sa Exodo 25:18, may utos din dyan, tao inutusan. Dami Pilipino doon. Sabi niya, basahin natin. Nang nabasa, paggawa ng rebulto ng kerubin. Sabi ng Sabadista, ay si Moises naman yan eh. Oo nga. Si Moises nga. Tao naman yon. Iyan tanong. Sabi mo, kapag tao inutusan, damay-damay tayong lahat, pati Pilipino. Ayan, tao inutusan. Ba't ayaw nyo makidamay? Ayun. So, I told you, yes. I told you, yes. I will charge it. Okay? Then, sabi naman nung Sabadista, yun na nga, si Moises lang naman ang inutusan. Sabi ko naman, yun na rin. Israel lang naman ang inutusan. Kapag ginamit nila ang argumentong tao inutusan, basahin nyo yung Exodo 25:18, mag-iiba yung isip nila. O di kaya, sabi nila ngayon, isang tao lang naman ang inutusan dyan eh. Basahin nyo ang mga ceremonial law kung saan maraming Israelitang inutusan. Sabi naman nila, Israel naman yun eh. Yan ang nakakalito sa utak ng mga Sabadista. Tapos itong taong ito, sasabihin niya, nalito talaga ako. Sana, hindi ka na sana nagreklamo. Hindi sana nagreklamo. Tingnan nyo, sabi pa niya. Dito hinong sila hinto nga si Mrs. ang gisugo nga magbuhat og kirubin, mo ilang rason nga pwede na daw magbuhat og mga santos. Hindi ba ganyan din kayo? Di ba ganyan din kayo? Ang dinadahilan ninyo, ang mga Israelita ang inutusan na mangili ng Sabat. Kaya yun ang ginagamit ninyong rason, kaya pati kayo nangingilin din ng Sabat. Di ba? The same, di ba? The same? Hindi nyo napansin yun? Ano ba naman yan? Baka meron Sabadista nanonood ngayon dyan. Tawag kayo. Nakailang live na ako. Wala pang Sabadista tumatawag sa akin dito. No? Nakailang ilang live na ako, wala pang SDN pumapasok. Bakit kaya? Bakit kaya? Hina, Sabadista, pasok kayo dito at magtalakayan tayo. Presenta ka ng topic. Pag nagustuhan ko, talakayan natin. Kapag sa tingin ko, nakakasawa na, ulit-ulit na lang, Sabat, pagkain, ulit-ulit na lang, ay wag na lang. Iba ng topic na lang. Kung ayaw nyo, magtanong na lang kayo. Magtanong na lang kayo. Ganoon na lang. Sige, Sabadista. Pasok naman dyan.
Oh. Sabi naman dito ni tingnan natin ha, yung mga comment nila dito. Okay, sabi dito na sabi nila ati basahin yung mga comment nila dito ha para maano natin ha. Dami na palang nag-comment oh. Okay. So sabi dito ni Ping Zerodo. Oy, Ping Zerodo, good morning bro, good morning. Good morning ka panali ko. Nawala. Andiyan si Maricel Moncada. Shout out, oy, abangan ninyo ngayong September 9, 3 p.m. Straight to the point yan. Anong araw? September 9, 3 p.m. September 9, 3 p.m. Wait lang ha. Anong araw yun? Teka, September 9, 3 p.m. Monday? Wala ka. Monday pa yun. Maricel, what if atas tayo ng alauna? Kasi baka abutan tayo ng uwian ng mga bata, hindi ko masundo yung anak ko sa school. Okay? Sabi naman ng Lito, kaya naman pinagtulakan nila na idol talaga lahat dahil madali lang kasi makakulimbat ng miyembro. Yun na nga. Yun na nga. Sabi naman ni Intel August Purakan, mingaw po dili tagdo ni mga SDA nga lumba rag papansin bro. Mo lagi papansin po. Jose Tomo, hindi kasi Holy Spirit na nanggagaling sa Panginoon ng mga nasa protestante kasi mga tiwalag sila simbahan na tinayo ng ating mahal na Panginoon. Espiritu tunto ang naasa kanila. Hindi nila maintindihan ang nakasulat sa Bible kaya hindi salungat ang paliwanag nila sa Bible, yung magkasalungat. Sabi ni Intel August Purakan, pero nasubrahan na jud to si sukdanan sa kamatuoran, bro. Gipaila lamang jud nila sa iyahang mga post nga naliwat sa founder nila. Lami unta. Ug kana si sukdanan sa kamatuoran makidayalogon anako dire. Depod. Nalagi live lagi kuan lagi. Isa mega live dia, Jando. Nanawag na siya. Nanawag kamo nilantaw oy. Manolito Ginitaran, walang alam lahat ang mga protestante, nagpauto lang sila sa kanilang mga pastor. Wala kasi silang mga banal, kaya di sila maniniwala sa mga icon. Wala kasi silang alalahanin, di gaya natin over hundreds of saints. Tingnan nyo ha, ang mga protestante walang mga banal yan. Oh. Pati yung kanilang kinikilalang founder, hindi rin banal sa kanila. Oh, tamo? Oh, Manolito Ginitara, nag-send siya sa akin ng 35 stars. Thank you. Oh, sabi naman ni Presi Legasperojas, good morning bro. Jando. Sabi naman ni Onkel Hob Jausi RN. Paano basahin ito pangalan mo? Salamat kayo sa invitation. Magtanaw ra sa YouTube ninyo. Dili pareha atong oras, brad. Nasa ibang bansa pala to. Oh, hadlock ng SDA sa imuha, bro, JD. Rating hadlock ka yun. Nurse Rolio. Tanong ko lang, bro, JD, bakit ang demonyo nasa lupa? Di ba dapat sa impyerno yan sila? Bakit dito pa sa lupa? Sila ay nandito sa lupa para tuksohin yung mga Katolik, mga Kristiyano, hindi lang Katoliko, pati yung lahat ng tao sa mundo. Lahat ng tao tinutukso nila. Yung iba nagpaloko, yung iba naman malapit ng maloko, yung iba naman hindi talaga nagpapaloko. Yan ha. Kaya sana dapat huwag tayong papaloko. Papaloko. Ganito yan tandaan ninyo. Tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Tandaan niyo ito ha. Ito sinabi ni Padre Darwin kahapon sa aming Holy Hour. Tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag yan hinaluan mo ng pang-aasar, ibig sabihin yung pangangaral mo contaminated na yan.
Pag sinabing contaminated na yan, basura na yan. No? Basura na yan. Kung gusto mo gusto mo talagang makipagtalakayan, wag na wag kang mamimersonal. Kailangan ang talakayan talaga malinis. Ano ba ang malinis na talakayan? Ibig sabihin, labasan ng katotohanan, walang gamitan ng tricks, walang gamitan ng strategy. Ang hirap sa mga sabadista kasi gumagamit ng mga strategy. Gaya ni ano ba? Dalil Villanueva, sabi niya, bro, kung mayroong nabasa si Jerry Laig na santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Roman Catholic Church, tatanggapin mo ba? Natalo ka na. Sabi ko, wala siyang mababasa bro, kaya ko nga siya hinanapan para basahin niya Yun na nga, sabi niya, yun na nga. Kung sakali na meron siyang mabasa, tatanggapin mo bang talo ka na? Sabi ko naman, di basahin niya para i-double check ko rito. Sabi niya, ganoon na lang bro, mag-showdown na lang tayo. Babasahin ko, ngayon din. Sabi ni Dalil Villanueva, ngayon din. Huwag mo nang bukas-bukasin, ngayon din. Babasahin ko, santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Roman Catholic Church. Pag nabasa ko, balik ka sa SDA, sabi ni Dalil Villanueva. Sabi ko, okay, sabi, dahil yan ay showdown, basahin mo, i-double check ko rito. Pag tugma ang resulta, sa paliwanag mo, magbabalik ako sa SDA. Sinabi ko yun. Pero pag hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko. Anong ginawa ni Daryl? Pinatay yung live. Ni hindi man lang nagpaalam. Ni wala man lang pasalamat na salamat sa inyong panonood. Babay na po. Ang ginawa niya, pinatay agad yung live. Yun na. Yun ang malaking ano doon. Kaya doon sa tanong mo bakit nasa lupa ang mga demonyo para tuksohin lahat ng tao. May mga tao nang nagpaloko. May mga tao na malapit ng maloko at may mga tao ring hindi kailanman nagpaloko. Kaya kailangan doble ingat tayo dyan. Kapag tayo ay mangaral ng salita ng Diyos, siguraduhin natin na hindi natin inaasar yung ating katalakayan. Hindi inaasar yung para bang ganito ba? Huwag ka na kasing mataranta. Sobrang ratol na ratol ka na. Daming commercial. Ay, nako. Yung mga batang ito. Tuloy tayo. Okay, basa naman ako dito mga comment naman. No audio po. Audio nawala. Nawala ba audio? Nawala? Wala audio. Baka yung umalis ako. Okay. Good PM bro Jando. Sabi naman ni Remdel Sinsano Paubsanon, watching from Mandawi City. Wala sound bro, nawala ang audio bro. Nawala po ang audio. Saan nawala yung audio? Ngayon lang. Hay nako. Kasi nagsasalita si Bro Jando sa anak niya. Yun ang reason kaya nawawala yung audio kasi kinakausap ko sila. Okay, they want our soul to despise God. Sabi ni Jasmine Asubar. Sabi naman dito ni Luigi Anthony Plyda, revolto ni Satanas ug ubang Diyos dili nila buakon. Pero pa revolto sa mga santos ila buakon ngano ka ila man kauban tong demonyo. Tingnan nyo Revolto ni Mama Mary, sinunog ni Alvin Sanchez. Dinala sa bahay nila, binuhusan ng gasolina, tapos sinunog niya. Nang sabihin ko sa kanya, bro, mas maganda bro, gawin mo rin yan sa Revolto ng Baphomet ng mga satanista. Sabi niya, dalhin mo rito. Teka. Inutusan ka ba
Inutusan ka ba na sunugin mo yan? Di ba hindi? Ginawa mo eh. Ba't ngayon, ako ba utusan mo na magkuha ng rebulto ng Baphomet? Ikaw yung may nagsusunog ng rebulto. Tapos sabi niya, inutusan daw siya ng Panginoon. Wa na, nabaliw na. Straight to the point. Ang mga inutusan ng Panginoon dati na magsunog ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan, pinupuntahan nila mismo yung rebulto, sinisira, sinusunog nila. Hindi sinosurrender sa kanila para kanilang sunugin. Pinupuntahan nila mismo upang kanilang gibain, upang kanilang sunugin. Ngayon, kung talagang ikaw inutusan ng Panginoon, puntahan mo yung rebulto ng Baphomet sa Amerika. Puntahan mo yon, gibain ninyo, sunugin ninyo, kung kaya nyo. Ang problema lang, hindi nila magawa. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mga satanista handang paluin ang ulo nila. Sige, lapitan nyo yan. Lapastanganin nyo yan. Lalapastanganin ka rin namin. Ganun. Kaya takot sila. Dahil ang Katoliko, pag ginawa nila yan, ang Katoliko manunood lang. Sa madaling salita, mga duwag ang mga taong yan. Kumbaga, naghahanap lang na kung saan safety sila. Papaluin ng rebulto dahil alam nila Katoliko manunood lang. Pero pag rebulto ng satanista papaluin nila, sigurado may lilipad na bato sa ulo nila. Kaya wag na lang yan. Di ba? Yan ang sikreto dyan. Yung mga protestante na nagbabasag ng mga larawan. Pakitaan nyo ako ng gilas. Yung rebulto ng mga satanista, yun ang basagin ninyo. Tingnan nyo, lahat ng Kristiyano matutuwa pa sa ginawa ninyo. Eh kaso, takot sila dun. Ibig sabihin, matapang lang yung mga protestanteng yan kasi ang Katoliko manunood lang. Pero kung sakali may isang Katoliko na basagulero, at sabihin sa kanila, sige, paluin rin kita. Papalo kaya yan? Paluin mo yan. Meron akong bat dito. Sige, paluin mo. Palo rin yung ulo mo. Natin, papaluin ba ng protestante yan? Kaya kung hindi nila gagawin yun, sabi nila, bro, respetuhan ito, bro. Respetuhan ay manday, undangin ha. No, ganun na. Ganun sila. No? Ganun sila na nilang, kaya sila matapang lang sa Katoliko kasi manunood lang yung Katoliko eh. At umari nga pagdasal pa sila na sana mabuksan ang kanilang isip. Pero wala silang pakialam doon. Mas maganda sana pakitaan kami. Yung larawan ni Buddha, basagin yung sa harapan ng isang insect. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo. Sige. Pakitaan nyo yung insect, paluin nyo yung kanilang Buddha sa harap nila. Sa harap ng mga insect, gawin nyo. Dati kung ano mangyayari sa inyo. Walang malakas ang loob na gagawa niyan. Na magpalo ng Buddha sa harapan at saka yung insect na yun, devoted na, the Buddhism, devoted siya. Kaya niyong paluin niya. Sige, subukan nyo nga. Pa-video. Videoan nyo sarili nyo habang ginagawa nyo yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Oo. No? Sabi dito kanina yung natapon Diyos, sabi ni Bernarda Ibarzabal, nawala ang audio nung natapon ng Diyos, bro. O, nawala ang audio. Okay. Teka. Ba't nawala internet? Ayun. Kala ko nawala internet. Bigla ba naman? Nawala internet. Biglang nag-zero yung ating streaming dito. Okay, Bro James, Jokson, Ana Maria, tinatawag si Bro James.
Marvin Gulani, bro, nung ipinako si Jesus sa krus, iniwan niya ang kanyang ina sa mga apostoles. Nasaan pala si Saint Joseph nung time na yun? Patay na po. Nung namatay si Saint Joseph, si Kristo ay bata pa. Bata pa si Kristo nung namatay si Saint Joseph. O, nasa mga edad siguro, edad 12. Edad 12 or 13. Nasa ganung edad si Kristo nung namatay si Saint Joseph. Wala na siya nun. Okay. Barrett Kidjo, bro, pasok, magtanong ka bro. O, pasok, pagtanong ka. Erwin Saint. O, marami mini-mention dito na pangalan. Okay. Sabi naman dito ni Jasmine Asubar, when the Nards Rolio, when the war broke off, Lucifer fell and fought with Saint Michael here on earth. If I'm right, Father Chris Alar said Saint Michael is still here on earth fighting against Lucifer and the fallen angels. Okay, sabi naman dito ni okay, Pre, Melchor Otelano, salamat sa pagtanaw, sabi ni Jug Moves. Okay, si Bitoon Jersey Maker. Bro, Mayo Buntag, may mapansin lang ako sa mga iglesia ni Cristo na tayo ni Felix Manalo. Nakalakay local church, hindi naman tayo sa local na nabanggit. Halimbawa, local church ng Kapas, pero sa konsepsyon nakatayo yung Kapas kasi katabi ng bayan namin. Baka kako yung gumawa ng karatola na lito lang. Malamang ganun. May possibility na ganun. Na yung naglagay ng karatola na nakalimot lang kung ano yung tamang ruta. Ganggang Pardilyo Kalamba. Dili man na sila kabasag sa mga ributo sa mga satanista. Hadlok sila mukaliring ilang ulo. Correct. Hadlok. Ano tinuod ya? Walay sabadista mangusog og guba sa tributo sa mga satanista kay sigurado sila mamiligro sila. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.